Hello guys! So for today's vlog, eto panibagong video na naman tayo dahil nga merong nag-comment sa ating video nung nakaraan na paano nga ba daw magbayad ng police clearance gamit ang GCash. At ayun na nga, bago nga tayo mag-proceed sa kung paano nga tayo makapagbayad gamit ang GCash, kailangan meron muna tayong makapag-select tayo ng ating appointment schedule. So dito sa ating appointment, ayan, kailangan muna tayong mag-select dito ng kung saan tayo malapit na police station. At pagkatapos nating makapag-select ng police station na kung saan malapit tayo, dito naman tayo magpo-proceed sa may select date. Ayan, yung blue dyan, kung napapansin nyo yung color blue, yan po yung merong available na date sa kanila. So, mamili lang kayo dyan kung anong date yung gusto nyo. At dito sa may ibaba, i-click nyo na tong next para makapag-proceed na tayo. So, dito, ayan, kung napapansin nyo yung sa may please select payment option. Ayan, nakalagay dyan yung Land Bank of the Philippines. I-click nyo yung Land Bank of the Philippines. So, ayan, kung mapapansin nyo, diba, hindi ko siya na-click. Kailangan i-click nyo yung Land Bank of the Philippines. At nakalagay dyan yung total amount. Kapag sa Land Bank kayo nagbayad, ay 150 pesos. Ayan, i-click na natin tong next. At ayan, magpuproceed na tayo sa step 3. Save appointment. So, dito, pwede nyong basahin to para syempre alam nyo din yung kailangan nyong dalhin sa pagpunta sa police station. So, ayan, nakalagay dito yung ating schedule of appointment. Tapos, nakalagay din dito yung payment option natin is Land Bank of the Philippines. So, ayan yung papalitan natin. Mamaya, papalitan natin siya ng GCash. At dito sa may ibaba, ayan, nakalagay din dito yung mga dapat nyong dalhin sa pag-claim ng police clearance. So, kailangan nyo talagang basahin to guys para malaman nyo rin kung ano yung mga dapat nyong dalhin sa pag-claim ng police clearance. Ayan, i-click nyo lamang tong save appointment. At dito sa may baba, ayan, napapansin nyo, appointment successfully saved. So, dito sa may ibaba, ayan, so kailangan natin tong desktop site para mas kitang-kita natin siya. Ayan. Mas maganda kung naka-desktop site siya. Papalitan natin to para mas kitang-kita ng buong buo. Ayan. Click natin tong arrow sa taas. Ayan, ayan. So, dito na nga guys, para mapalitan natin yung payment option natin ng GCash, dito i-click natin itong color green, loading, at ayan, dito, napapansin nyo, ayan, i-type muna natin tong CAPTCHA challenge. So, ito yung una nyong gagawin. Tapos, dito sa may itaas, ayan, kung napapansin nyo yung payment, i-click nyo yan. Tapos, eto, i-click nyo tong cash payment and GCash. Ayan. At i-click na po natin ulit. Ayan, click na natin yung continue. At i-click po natin ulit yung okay. So, kung napapansin nyo, meron ditong over the counter at yung mobile. So, dito, i-click nyo tong mobile. At ayan, i-click nyo tong GCash. At i-click natin yung proceed. At dito, madadirect tayo sa ating payment GCash. So, and dito, kailangan muna nating mag-login. Tapos, pagkatapos nyo mailagay ang inyong mobile number, click nyo na yung next. Tapos, login to pay with GCash. May magte-text po sa inyong mobile number na authentication code. Ilalagay nyo po yan dyan. At i-click na natin yung next. At login. Ayun, para makapag-login tayo, ilagay nyo po dyan yung PIN na ginagamit nyo sa pag-login at pag-log out sa inyong GCash account. At i-click na natin yung next. At magpo-proceed na tayo dito sa ating payment.
Ayan, kung napapansin yun. So, eto na payment result. Ibig sabihin, naging nakapagbayad tayo ng ating reference number gamit ang GCash. So, screenshot nyo ito guys para magkaroon din kayo ng inyong copy. At ayun lang, sana nakatulong tong video na to sa inyo. Ayan, thank you!